Number one means you're always on top. Your number one radio. Breath and relax. It's all gonna be fine. Wakey, 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 wakey! Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Sikat sa sukat, hari ng QC, hilig ng Pasig, tinututukan ng taga-Bikutan hanggang Alabang. Ito rin malamang, panay-panay, nakikinig ang Pasay. Navotas, Parañaque, Valenzuela, Mandaluyong, Caloocan, Patok sa Marikina, ang hilig na Taguig, atin na rin ang millennials ng Manila. Number 1 sa Laguna, Pampanga, Bulacan, Batangas, Cavite, millennials ng Baluarte. The millennials choice. Yeah, stop. This is iRadio Los Angeles. Ikaw ba ay mayroong mga problema? Madalas malungkot kapag nag-iisa. May alam ba kung sa'yo ay magpapasaya? At siguradong lungkot may mapapawi nila. Salita ng Diyos binabahagi nila upang tayo ay mapalapit sa Kanya. Kaya naman halika na at manood na sa iRadio at tiyak ikaw ay liligaya. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. At tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. Sa iRadio, mga host ay nakakamangha. Talagang full charge, hindi nakakasawa. Mga blessings ay binabahagi nila. Kaya si Lord talagang pinagpapala sila. Dito ay talagang talented ang lahat. Mapakanta o sayaw, hindi nagpapaawat. Kaya't halika na sa iRadio, tumutok ka na upang ang araw mo ay maging masaya. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. At tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. At tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. Ito po ang iRadio, ang sipat naglilingkod para sa sambayang Pilipino.
Okay, we're back. Ang nangyari, nawala ng kuryente, nawala ng power, nag-overload po dahil yung ating power nakakabit sa kapitbahay. Naka-ano ka kasi, tawag doon? Naka-jumper. Jumper. Anyway, we're back. Magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome to iRadio. Araw po ng Wednesday. Inaalat. Welcome back! January 24, 2024. May significant ba? Wala naman. But anyway, 25 na dito. nagkaroon tayo ng delay time ng 39 minutes. Nako, but we have to also end at the same time pa rin tayo. No? Today, makakasama po natin Pastora Flosar Cordero ng Sipag. Yes. Wala si Ma'am G ngayon dahil masama ang pakiramdam. Since yesterday pa, kaya pahinga muna siya ngayon. Kaya sana ay Sana pagtyagaan nyo ako. Hindi na pagtsatsagaan. Talagang, ayun. Oh. Sige, bumati ka Papsi, muna. medyo mahina daw yung mic mo. Sandali, eto na. Ayan na lang po. Eto na. Ayan na. Yan. Nilakas ako na. Oo, kasi Yan. Okay, bumati ka na. Ayan, hello ulit. Madlang iRadio. Mabuhay. Yan. We're back on air. Ganun. Ayan, at syempre nabati na natin yung mga kanina. Hindi na natin i-roll call yun. Tuloy-tuloy na tayo. Naputol ako kanina kay Mami Irene Manalo Gabriel. Ayan, syempre. Nandyan din si A.R. Santiago. Nasa daw sa PSA yata yun kanina. Ayan, at nandyan din ang aking mapangkasar na ate Rose Cristobal. Andyan din si Nanay Rosario Listing. Hello. Ay, kay Osa nga pala. Yung yung utang mo. Mamaya, papadala ni Ma'am C. Yes. Promise. Papadala ni Promise niya. Yan. At syempre nandyan din si Lindsay Celine Lazaro Rosales from Sipag. Hello po. And Ann Morales Graves. Welcome. Mahina daw yung mic mo, Papsi. Ayan. At andyan din si Kapitana Mayrene Juana, ang aking best friend. Hello. Ayan. At andyan din si Mother Alona Velasco. At andyan din si Grace Larvato Almario. Hello. Ayan. At nandyan din si Marie De Juras and Moven Viernes Kapambi. Hello po. May music ba, Papsi? Wala yung music. Ayan, nandyan din si Jason Isip. Katrabaho to ni Farah. Hello. Si Lori Fernando. Hello din. Hello. At andyan din ang magandang kapatid ni Sister Jen Nunez, si Lai Cuino. Hello po. Hi, Lai. At nandyan din si Miles Del Sar. Ay, si Myla. Magaling na. Basta kay Papa Chongkek. Hello po. Kay Papa Chongkek. Andyan din si Kachongke Nor Baldovino. Andyan din sa pasok. Yan, andyan din si Kuya Rod FT. Hello, Kuya Rod. Morning, Rod. At yung favorite mong may magandang hair. Si Steve Garabi the Hair. Si Rosie Colibao. All the way from Quezon. Hello. Sino yung mag-birthday bukas? Si Rosie Colibao. Birthday niya daw bukas. Oh my gosh, lumindol. Lakas oh. Lumindo, nga, gumagalaw yung mo. Masarap mo. Ano ba yan? Nawala na kuryente. Ngayon naman, power naman. Lumindol. Pag sa LA, lumindol oh. Kasi takot na naman to. Tumayo. Pag sa LA, lumindol oh. Pag sa Pilipinas, lumilindol. I-post na natin yan. Lakas nun ha. Ayan, malakas.
Yakapin mo si Mamshi. Yakapin mo. Andyan din si Sister Nelda de Castro Valdez. Hello po. Nagpapahinga po si Mamshi dahil meron po siyang sore throat. Ayan. Sabi ni Sister Mary Grace Kabigting, hello Ading, welcome Renabeth, Dalingas, Gamayon. Welcome po sa iRadio. Ading, di ba nakababatang kapatid? Ading kapatid. Oh. Ayan, at nandiyan din si Pastor Kiko Gonzalez. Ayun o. Sabi niya, shout out po sa hyper na host. Okay ka lang? Di naman. Ha? Masyado ka naman judgmental dyan. Judgmental. Yan. So far, wala na sa aking listahan. Pero ka ba idadagdag dyan? Ayan. Nako. Kamusta ka na kayo dyan? At si Mamshi ay andyan kanina sa pintuan. Nagpapahinga-pahinga. Hindi. Lumabas kanina dahil lumabas na. natakot siya sobrang yung lakas ng bigol. Sabi ni Pastor Kiko, Papsi, yung co-host niyo po rinig sa kapitbahay namin. Sorry na. Kasi yung mic mo daw, Papsi, mahina. Hinaan ko nga sa akin. Ayos lang. Mahina. Yung mic mo daw, mahina. Hindi talagang hinihinaan ko. Ayan. Ikaw. Ayos lang yan. Ayan. Pinsan niya daw si Renabeth. Ano ba yun? Pangalan? Renabeth. Pinsan daw ni Mary Grace Kabigting. From Nueva Ecija. Nandyan din si Susan Bitonio Corpus. Hello po. Pakigreet daw yung birthday ng bunso ng anak ni... Nanggulo ko Happy birthday sa bunsong anak ni Kaabo, si Mark Angelo. Hey! Hey! Happy birthday! Hey! Happy birthday! 21 years old na siya. Ay. Invited daw po kayo ni Kaambo. Pumunta daw po kayo sa Balanga, Bataan. Yeah. Meron daw pong spaghetti, tsaka fruit salad, tsaka fried chicken. Pinahamak. Ay! Hindi, sabi niya nga, invited nga daw. Basta pupunta kayo ng Balanga, Bataan. Oh, tapos nagpuntahan, yari ka. Yari kayo. Bala kayo sa buhay niyo. Namimiss ko dun yung Papsi, yung chicken bagnet. Ay? Ang sarap nun. Bago yun, Yung malutong yung fried chicken siya pero sobrang lutong, parang lechon, gano'n. Talaga? Dahil ni Kaambo, hindi siya nagdala ng ganyan. Hindi nagdala, no? Hindi nagdala to si Kaambo, eh. Teka, sasaktan ko to si Kaambo. Charot. Relax. Kalma. Gulpoy yung tao. Pag ginulpi mo yan, wala na tayong pastor matitira rito. Oo nga pala. Ayan, nandiyan din si Pams Loberio. Hello. Ayan. Pero masarap talaga yun, ha? Oo, masarap yun. Chicken kahit walang sauce. Masarap siya. Dito ginagawa din namin, tapos nilalagyan namin na maanghang, sweet and sour. Ay, masarap din yun. Parang Korean chicken wings. Nandyan si Pastor Abhishek Singh. Hello po, Pastor. Namaste. Hi, Pastor. Namaste. Nagluluto daw iRadio India. Yes. At abangan nyo ang iRadio Korea. Manila muna. Parang hindi na matutuloy iRadio Manila. Diretso na Korea. Pupunta ka pala doon, Joke lang. Pinagpe-pray pa natin yan kay Lord. Tingnan natin kung anong siyempre, kung ano yung will ni Lord, doon tayo. Yun. Nabasa ko na yung email. Yung email, sabi lang naman, Garrett, pare. Alam mo ibig sabihin nun? Alam ko na ibig sabihin nun. Pasok na siya sa Monday. Got it. Kasi hindi mo binasa yung portion. Ay, wala yung portion na yun. Wala ba? Wala. Tinanggal ko yun. Okay. Andyan din ang aking isa pang tita.
Si Tita Berna. Hello. Hello, Tita. Ayan Di ba na. dumami yung mga tita ko? Oo. Tama. Pagdating ng Pasko, dali mo si Moa at saka si ano doon. Oo, dadaling ko yan doon sa mansion ni Tita Tiki-chan. Pakita nila yung mga apo nila. Sigurado yan. Diba nagkaroon kami ng mga bagong tita at mga bagong lola. Sabi ko, ito yung Well. nawawala akong anak. Ganun ba? Hindi, dat pala sinabi mo, ito yung nagwawala kong anak. Lagi nagwawala yung bunganga no? Kaysa magpunta. Kaso nagpo-protesta si Sino? Rejoice Bonete. Ay, kamag-anak nagpo-protesta din ba? ako. Paano nangyari? Kasi mataba din ako. Grabe siya. Ayan. Tita Berna, nagpapahinga po si Ma'am Chi. May trangkaso. She's not feeling well. Ayan, pag-pray po natin siya. Yan, Meron po mamaya. siyang sore throat. Oo nga, may sore throat siya. Pero okay na yung sore throat niya. Ano naman ngayon? Okay na. Parang masakit naman yung katawan niya para kasing tatrangkasuhin siya. Naku po. Okay. Yeah, sabi ni Kaambo, kaya daw siya nag-i-invite kasi wala daw taga-Bataan dito. Paano yung taga Maynila? Malayo, di ba? Mamamasay ka pa ng 2,000. Station ID. Padala mo na lang. Ayan. Ito po ang iRadio. Ang linikod para sa amin ng Pilipino. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Ayan, ito po ang iRadio. Ang oras po natin. Nakalimutan ko yung sasabihin. Sorry na. Ang oras po natin ay eksaktong 7:50 p.m. Eksaktong 7:50. 50 minutes past 7 doon po sa California, Bellflower, California, USA. At ang oras natin dito sa Parañaque. Ano ba yan? Nasaan ba ako? Ang oras natin dito sa Pilipinas ay 11:50 a.m. Yan. Nandito po ako sa Antipolo. Wala na po ako sa Parañaque. Umayos ka nga. Pakicheck mo nga yun. Pakicheck nga yung BP ko. Yung hearing aid. Kasi nakulitan ako dun sa ano ano ba yun? Parang bumalik sa tenga ko yung parang na-LSS ako. Ang pogi kasi nung bata. Parang kanino ba anak yun? Napaka-pogi. Anak ni Rocky. Napaka-pogi. Anak ni Rocky. Ang pogi. Ayan. Nandyan din si Jen Nunez. Hello. Josie Requiero. At sino ba to isa? Andiyan si Ninong Ike Domanico. Pastor, hello po. Hello po. Andiyan din si Pastora Ellen. Hello. Ellen. Sabi ni Pastora Maridic. Gutom ka na siguro, Rejoice. Oo nga. Nag-breakfast ka na ba? Nag-breakfast na ako. Di pa lang ako nagla-lunch. Mag-alas 12 eh. Sabi ni Mami Lala, dinig daw sa LRT2 yung boses ko. LRT2 saka MRT3. Sorry na. Ayoko na nga magsalita. Kado na ako dito. Ano kaya ganito gagawin natin? Magkakaroon tayo ng quotation na co-MC. Pwede. Susunod naman nito, ang kukunin natin co-MC si mga taga-sipag. Sige. Kuhanin mo si Mary Grace Kabigti. Lagi may hawak na kutsilyo. si ano yun si Chucky yun may hawak lagi kutsilyo. Hawak ng kutsilyo. No? Alam mo, nung una ko nakita may hawak ng kutsilyo, medyo humanda ka na. Baka Oo. mangyayari. Tatahimik pero lagi may hawak na kutsilyo. Kaya nga. Ang hinin pa naman tignan. Pagkatapos na ako. Nakamask pa yun, Papsi nakamask pa. Tapos may hawak na kutsilyo. Sabi niya, nakamask yun sabi. Ano yun?
Grabe siya. Yeah. Then susunod natin si Ellen naman, si Ellen. Ayan. Elaine. Pastora Ellen, ayan. Sino? Si Elaine ba? Si Elaine? Elaine. Oo, si Sis Elaine. Tapos susunod natin ay sino ba magandang susunod natin dyan? Sunod ba si Mami Lala? Pwede. Pwede yun. Ano? Asan na yung Kaya lang, kailangan mo malaki-malaki speaker para marinig si Mami Lala. Kabaligtaran ko yun eh. Siya yung Twitter. Ay, nako. Asan na ba yung co-host mo? Huwag ka mo na maingay dyan. Tutulog pa. Huwag na yun. Tulog pa eh. Nakakulong pa sa Tulog pa barangay. siya. Oo. Okay. Surprise yun, surprise. Ayan. Mag-8 o'clock na tatawagan na natin si... Teka muna. Meron tayong games na ilo-launch. Ano ba siya? Monday, Wednesday, Friday. Yeah. Sa Friday, meron tayong bukas. Bukas ba yun? Bukas Thursday. Hindi pa pala Thursday pa pala bukas. Anong araw ba ngayon? Wednesday dito. Thursday sa inyo. Wednesday dyan! Di mo alam. Wednesday pala. Oo nga pala. Ano ba, so dapat pala ngayon tayo may pag-game. Oo nga. Ano ba yan? Iyan mo na. Mamaya na lang. Wala na tayo oras eh. Ang tawag dito. Ayan, meron tayong ilo-launch na game sa Friday, which is Saturday dito sa Pilipinas. Ano ang game? Ang mahiwagang tunog! Ting, 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 ting. Yan. Per word na mahulaan nila is... Hindi, tunog yun, tunog. Hindi yung mahiwagang Kahapon tunog. yung scrambled words. Yun, di ba nalaro na natin sa kahapon? Yan, scrambled words. At sa Friday, meron tayong mahiwagang tunog. So, explain na natin yung mechanics ngayon, Papsi. Sige. Yung mahiwagang tunog, ano siya, magpapatunog yan si Papsi. Kailangan nakatuto kayo sa iRadio, Kailangan nakatuto kayo. Or kahit nakikinig lang kayo, kasi sound naman yon. So, may partition siya. Halimbawa, pagkatapos nung iRadio jingle, saka nung unang kanta, meron siyang papatunugin. Halimbawa, yung tunog ng nagbukas ng gripo. Yan, papatunugin ni Papsi. Ililista nyo mga CZ kung anong tunog yung narinig nyo. Sa buong segment ng iRadio, 5 tunog yung papatunugin ni Papsi. Pagkatapos, bago mag-speak ang ating guest speaker, sasagot kayo after ng nauna nila, Papsi. Kung 5 tunog yung isasagot nyo doon. Isusulat nyo. Kailangan magkakasama, hindi magkakaiwalay. Kailangan magkakasama. At yung unang sagot nyo, yun lang ang counted. So, after ng word, doon po natin i-announce kung sino po yung nanalo sa ating mahiwagang tunog. Yung pinakamaraming tamang sagot, yun po ang ating winner. Ganon. Paramihan ba ng Paramihan ng mga... Paramihan. Oo, 5 yun, 5. 5 tunog yun. Yeah. Magpapatunog ka kung kailan mo gusto magpatunog. Tunogin mo yung katabi mo. Ayan. So, abang-abang po kayo sa Saturday. Yan, sa Friday na yan, bali Saturday dito. Friday. Ayan. Yes. Ayan. Okay. Pero may queuing naman yan si Papsi bago siya magpatunog. So, malalaman nyo na. Kaya kailangan dapat lagi talaga kayo nakikinig. Yan. Sample daw. Magsasample tayo bukas. Sample nga. Dahil Ayan, tingnan natin kumain. putukan pala ito. Putukan. Ayan. Ito, hulaan nila ito kung anong sound ito. Sample nga. Alin? Ayan, naririnig nila yan? Hindi ka naririnig. Sapa. Hindi ko naririnig. Mahina eh. Teka, ulitin ko. Hanap ako ng isa. Mas maganda. Sige. Medyo mahina yun eh. Tunog daw ng nagkakamot. Hindi. Mali yun. Mali. Ting. Wala, hindi ko makita. Mamaya,
Ayan. Mag-sample tayo tomorrow, Papshi, para Sample tayo. Hulaan nila yun. Okay. But anyway, Basta ililista nyo yon. Kailangan ililista nyo siya. Bago mag-speak ang ating speaker, mag-a-announce kami na ilagay nyo na yung sagot nyo sa comment section. And then, bago matapos doon namin, i-announce kung sino yung nanalo. So, paramihan yon. Paramihan ang pinakatamang sagot at pinakaunang tamang sagot. Okay? Paano yan? Pagka nakasagot na siya, pwede pa rin siyang sumagot uli. Hindi nga, Papshi. One answer lang siya. Sa isang comment niya, nandun na yung 5 sagot niya. Oh, I see. Yes. Okay. So, iti-check natin yon. Iti-check na ating panel of judges. Ayan na. Ayan na. Hello! Ang ganda naman ng tita ko. Thank you. Hello, hello, hello. Hello, Mami. Magandang tanghali po. Magandang tanghali po sa inyong lahat at purihin ng Panginoon sa mga nanatili kahit nagkaroon ng konting delay. Sabi nga, delay is not a delay. It is God's way of testing our patience. Amen? Amen. O, diba? Salamat po dun sa mga nanatiling ninenervyos habang naka-off-air ang iRadio. At dun sa mga nagbalik, maligayang pagbabalik po. We're back on air. Ayan. Good morning everyone. Sifag, thank you for being always the wind beneath my wings. I love you. I love you people. Thank you. Hello, Papshi, Mamshi, hello. Si Mamshi Hello. po ay kasalukuyang nakaratay sa kama at nanonood ng Itbulaga at may hawak-hawak na tawag dito? Orange juice. Kala ko popcorn Kasi yung kanyang katawan ay medyo nangihina. Kaya bukas daw hindi siya papasok. Kaya pag-pray natin siya mamaya. Ayan. Sige po. Sige po. At sa ating co-host ni Papshi ngayon na ipinanganak ng may sariling mic sa baga. Yan ang batang dapat. Minamalat pa ako Sabi pasensya na kayo. Nakamodulate pa yung boses niya. Opo, sorry po minamalat pa po ako nito. Pagpaumanin niyo po. Medyo hindi pa po ako makapagsalita na maayos. Grabe tawa mo, Papshi Yung may mic sa baga, Papshi. Ngayon mo lang ba nakita yun? Marami kasi nagsasabi kanina na yung boses daw niya abot hanggang kabilang kanto. Sabi daw MRT. Sabi ko kasi sa'yo na mo si Pastor Kiko. Sabi, hello daw sa hyper na host. Di po nga ako hyper, mas yakit pa nga ako nito Matamlay pa siya, Pastor Kiko. Matamlay pa po siya. Matamlay pa po kanito. Masama pa boses niya. Bueno, ang title po natin ngayon ay Hoy, Gising. Uy, gising. Oo. Yung kanyang title ni Mami ay Hoy, Gising. Ano ba yung sequel nun? Galaw-galaw lang. Galaw-galaw din. Pag may time. Ayan. Sige, Mami, ikaw na ang bahala dyan. Opo, muli magandang tanghali po sa ating lahat at magandang gabi po sa mga nasa kabilang panig ng daigdig. Okay lang po yung lindol. Ito po ay pagpapaalala lang na hey, the Lord is still alive at kumikilos sa ating kalagitnaan. Sa mga katulad naming mga medyo nagugutom na dahil anong oras na, let's persevere. Hintay-hintay lang po tayo. Sabi po ng aking title, Hoy, Gising. Bahagi po ito nung ating unang pagbabahagi sa pasimula ng 2024, yung Getting Back on the Track. Napakasarap ma-inspire sa unang buwan ng 2024 kasi baka naman sa pagkakataong ito ay nandun pa rin tayo sa euphoria nung nakaraang mga holidays, Christmas, New Year. Gising-gising po tayo. Ang aking pong ibabahagi sa umagang ito po ay hinango po mula po sa aklat ng Proverbs, no? Ito po ay inyong matatagpuan sa ika-6 na kabanata. Mula po ito sa ika-6 na talata hanggang 11, 5 verses lang po ito. Pero let us be inspired sa isang kakaibang nilikha ng Panginoon na to na kung saan makaka-relate tayo personally, corporately, and ang masarap po ay makita natin ang mensahe
ng ng nilalang na ito ng Panginoon as we work as a church, no? Basahin ko po sa inyo from Proverbs 6:6-11. Sabi po nitong nasa akin, it's from NIV. Go to the ant, you sluggard. Consider its ways and be wise. It has no commander, no overseer or ruler. Yet it stores its provision in summer and gathers its food at harvest. How long will you lie there, you sluggard? When will you get up from your sleep? A little sleep, a little slumber, a little folding of the hands to rest, and poverty will come on you like a thief, and scarcity like an armed man. Let's pray. Tara, let's pray. Itaas natin sa Panginoon ang ating pakikinig sa umagang ito. O Diyos na makapangyarihan, salamat po sa iyong katapatan, sa iyong kabutihan. Salamat Panginoon na despite po na nag-brown out, despite po na reboot ang sistema, Panginoon ay naririto pa rin ang iyong programang ginagamit upang patuloy na kami ay maabot. Lord, salamat sa pribilehyo ng pagbabahagi. But most of all, salamat po sa mga puso na iyong dinadala sa programang ito. Bighaan mo kami ng pusong uhaw, ng mga pusong nais matuto. And Lord, magkaroon kami ng determinasyon na hakbangan ang lahat ng aming natututunan sa araw-araw na pagbabahagi ng mga lingkod mo sa iRadio. Sa iyo ang papuri at parangal sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Isa pong napakalaking privilege ko as danay ng church ay ako po ay isinama ng Pastor Kiko sa kanyang Netflix. Kumbaga, nakasubscribe siya at bahagi po ako noon. So, I am able to watch Netflix. At isa po sa napanood ko lately, ang pumukaw sa akin, mahilig po kasi ako sa cartoon. Alam niyo, pag matanda ka na, bumabalik ka sa pagkabata. Isip bata. So, napanood ko tong The Ant Bully. Napakaganda ng kwento. Ito ay tungkol po sa mga langgam, isang colony, isang malaking grupo sila ng mga langgam na patuloy na pinipirwisyo ng isang bata na lagi pong sinisira yung kanilang tinatirahan, yung anthill. Ang pangalan niya po ay si Luke, no? At sa galit ng mga langgam na to, kumilos sila at nagawa nilang paliitin ng sinlaki nila ang batang ito. Ang batang patuloy na sumisira sa kanilang mga tirahan. At nang lumiit na ang batang ito, ang layunin nito ay makita ng batang ito ang pamumuhay nilang mga langgam. At sa kanyang pagsama roon ay binigyan siya ng mga guardians, mga insect guardians. May mga gumagabay sa kanya. At sa patuloy niyang pamumuhay doon ay nakita niya ang katangian, nakita niya ang wisdom, nakita niya ang kaparaanan ng mga langgam. Napakaganda ng ending ng kwentong ito. Nang dumating na yung panahon na natapos na ang pagtitraining sa kanya at nalubusan niya ng naunawaan ang buhay langgam, ay pwede na siyang bumalik sa pagiging normal. At dahil ito nga ay isang kwento na happy ever after, Luke decided to remain as an ant. Nagdesisyon siya na wag nang umalis sa katatayuang bilang langgam. Sa umagang ito po ay atin pong aralin. Tingnan natin ang metaphor ng buhay Kristiyano sa iglesia, sa tahanan, sa trabaho, sa anumang organisasyon na ating kinaaaniban at ang buhay ng mga langgam na to sa kanilang pamumuhay bilang isang colony. Pero pong isang napakagandang bahagi ng pag-aaral sa teolohiya ay ang tanong na paano bang ipinahahayag ng Diyos ang kanyang sarili? How does God reveal Himself? At ayon sa theology, ay tatlong paraan daw ang Panginoon, ang Diyos na makapangyarihan, ay ipinahahayag ang kanyang sarili. One is in His Word. God reveals Himself in His Word. Two, God reveals Himself in Jesus Christ. No? And thirdly,
God reveals Himself in His creation. No, napakasarap pong isipin yon. Oo nga, kung wala kang Bible, paano mong makikilala ang Panginoon? Paano kung isinilang noong hindi pa panahon ng Panginoong Hesus? Paano na lamang malalaman ng mga tao na mayroong Diyos? No, although this is part of apologetics. But when you look at God's creation, kung ikaw po ay mapag-obserba sa mga nilikha ng Diyos, beside yourself, beside humankind, napakaraming magagandang aral, napakaraming magagandang kapahayagan ang ating Diyos. At isa rito po ay ang mga hayop. Alam po natin na ang Panginoon ay gumamit ng iba't ibang hayop sa kanyang mga pagtuturo. Ang ilan dito ay ang ox. Alam niyo natin yung ox and the ass, ginamit po ito sa kapanahunan ng lumang tipan. At ginamit din po sa gospel ang tandang. Remember yung tandang na tumilaok sa panahon ng denial ni Peter? At ginamit din po sa lumang tipan ang donkey. Ito po ay ginamit upang mangusap kay Balaam. Makikita po ninyo ito in Numbers. At sa ating binasa po, na Proverbs 6 na ito, ang ginamit po rito ay ang langgam. Alam ko po na langgam lang yan, napakaliit na bagay, napakaliit na nilikha. Opo, napakaliit niya. Pero it can teach you and me a lot of lesson. Bilang pasimula, hayaan nyo lamang pong bigyan ko kayo ng konting trivia tungkol sa mga langgam, mga kalanggaman na usapan. Alam niyo po ba na ang langgam ay itinuturing sa isa sa mga pinakamatagumpay na social creature? Sapagkat sila po ay we call them social creature kasi they socialize, they live in a society, no? Sila po ay may 11,000 uri. There are 11,000 different kinds of ant. Tayo, ang alam lang natin ilan, yung itim, yung hantik, tsaka yung maliit, no? Pero actually, 11,000 sila. Ang sabi po, kung sila po ay pagsasama-samahin mo sa kanilang colony, sila po ay bumibilang ng 1 quadrillion. Quadrillion? Parang ang hirap naman intindihin nun. Pero kung gusto niyo pong isulat at makita in writing kung ano yung quadrillion, ang isusulat niyo po ay 10, tapos lagyan niyo po ito ng 15 zero. Yon ang 1 quadrillion. Ganun sila karami ang mga langgam. Sabi po ng pag-aaral, kung titimbangin lang daw ang lahat ng langgam sa Amazon, sa forest ng Amazon, 4 times silang mabigat sa lahat ng timbang, combined ng lahat ng hayop na naroroon. Nakakatuwa. Isang maliit na nilalang, isang maliit na pamayanan, ngunit pwede silang magdala ng mensahe para sa iyo at sa akin sa umagang ito. Taglay natin ang kaisipan ng langgam, tulad siguro ni Luke, and let us enter into this world in metaphor sa paghahambing ng buhay mo bilang isang mananampalataya, sa buhay ng sifag bilang isang iglesia, sa buhay ng iRadio bilang isang institusyon. I have only 2 pointers for today, but I pray na ma-expound ko ito upang makita natin ng malinaw. My first pointer is the work of the little ant. Yung trabaho ng maliit na langgam na ito. Number 1, the ant work is partnership. Ang mga langgam po ay nagtatrabaho in partnership. Sila po ay magkaka-partner. Wala diyang solo-solo, walang kanya-kanya. They work in love. They do not fight. Aray, parang may nasagasaan na agad ako. No fighting, sabi nga. Sabi ng Hebrews 13:1, keep on loving one another as brothers and sisters. Wow, tumataho lang aso ko. And they do not fight. Alam niyo po ba, napansin niyo ba, na until na tinapakan mo ang langgam, hindi kanya kakagatin. Kung hindi mo siya gagalawin, lalagpasan ka lang niya.
Dadaanan ka lang niya. And in their workplace, they are in partnership. Napakasarap po itong paalala sa atin. Now we, as a family, we had to be partners. The church has to be in partnership. The organization of iRadio, it has to work in partnership. Hindi pwedeng iRadio ay si Papshi at si Mamshi lang. Hindi pwedeng si Ate Rejoice lang at si Eka. We are all part. We are all partners. Kanya nga ang bilin ay magmahalan. Magmahalan tulad ng sinasabi sa Hebrews. Second, they are helpful. They help carry burdens. Kapag po kayo ay sinilip ninyo under the microscope ang mga langgam na ito, sila po ay nagtutulungan. Kapag mayroon pong nahulog sa kanila, na-observe nyo na po ba, sila ay sama-sama, nire-rescue nila yun. Makita nyo isang linya na sila para maabot nila kung sino yung nalaglag na langgam. Sabi ng Galatians sa atin, 6:2, carry each other's burdens, and in this way, you will fulfill the law of Christ. As we work together, yung problema ni Kiko, hindi yung problema ni Kiko lang. Problema yun ni Maylene, problema ni Grace, problema ni Annalyn, problema ni Elaine, problema ng nanay. No, yung kaninang nawala, na-reboot, ay, hindi naman si Papsi lang ang na-stress. Hindi naman si Rejoice lang ang nanatiling ninenervyos. Na alam ko po, naniniwala ako, lahat tayo ay umusal ng panalangin. I even saw a comment, Satanas, layuan mo, 'di ba? She was even telling Satan to get out of the way of iRadio. That's how we work. That's how we should work. Let us carry the burden. Hindi po porket, ay, si Pastor Kiko naman, siya naman ang PIC, di problema niyo. Hindi po. Problema natin lahat yun. Ang burden niya, burden natin. Pinagbibilin sa atin ng Panginoon. Carry each other's burden. Di po ba, kapag tayo ay nilapitan ng kapatiran, kahit dun sa puntong wala kang magawa dahil kagipitan, pera, kahit wala kang magawa at that point, something within you ay nasasaktan. At umiisip ka, naghahanap ka, at try mo si ano, try mo si ate, try mo lumapit dito. Or at the very least, we encourage, we pray. That's how we push each other up. That's how we encourage each other up, no? The third point on the work of this ant is they work in harmony. Ang mga langgam po, hindi lahat yan malakas. Meron ding mahihina. Ngunit ang bawat isa ay may kanya-kanyang trabaho. Bawat langgam may specific na job. Ano ang kinalaman natin doon as a body of Christ? Shh! May sama pang sutsot. As a body of Christ, ang sabi sa atin in 1 Corinthians 12:12-27, the unity and diversity in the body. Hindi tayo lahat ilong, hindi tayo lahat tenga, hindi tayo lahat dila, hindi tayo lahat paa, ngunit lahat tayo ay mahalaga sa katawan ng Panginoon. In the body of Christ. Amen? Walang mas importante, walang less important. We are all equal. And we are all needed. Kukulang ako. Ano ang silbi ko? Kung kuko ka at nawalan ng kuko ang aking daliri, hindi rin na makakakilos to dahil ang sakit kaya. Naranasan nyo na ba yung nabunutan ng kuko? You cannot even wash your hands. So wala pong maliit. Wala pong maliit. Nakikinig po yung aking aso. Gusto ring sumali. Again, there is power in unity. Alam niyo po, pagsama-sama tayo, gaano man kahirap ang trabaho, kakayanin natin. Gaano man kabigat ang pasanin. The church, the family of Sifag, we face even financial problems as one.
Tulong-tulong. Sama-sama. Kung ano ang kaya mo. Regardless kung magkano kaya mo, ang mahalaga, andun ka to carry the burden. Amen? So, wag niyo pong sabihin sa atin na wala tayong magagawa kasi maliit lang tayo. Ang langgam po, pag nagsama-sama yan, kaya po nilang kumain ng malalaking bagay. Kaya nilang takutin ang isang buong baryo. Na-imagine mo na kung sasalakayin tayo ng colonies ng langgam, diba? That is how powerful unity can be. So, tulad ng langgam, tayo po ay magsama-sama. The early churches, yung mga unang church po nung kapanahonan na natatag after Acts, ang kanilang kapangyarihan po ay nanggagaling sa pagkakaisa. And mind you, brothers and sisters in Christ, ang panalangin ng ating Panginoon bago siya umuwi sa Ama ay ikaw at ako ay magkaisa. The prayer of Jesus is unity for all His disciples, His apostles, and all those who shall believe in Him. So napakasarap pong kumilos, napakagaan. Diba sabi ng kanta, napakasarap daw kung tayo sama-sama. So again, iRadio is not just the issue ni Papshi, ni Mamshi, ni Rejoice, ni Eka, ni Tina, or whosoever amongst us. It is our issue. Kung umuunlad, sino ba umuunlad? Papshi lang? No. Alam natin ang puso nila. It's for all. At higit sa lahat, sino ba ang napararangalan? Si Rejoice ba? Di nga, binabash nga natin siya. Diba? Ang napararangalan sa ating pagkakaisa, pagtutulong-tulong, pagsuportahan ay ang Panginoon. Ang Diyos na makapangyarihan who deserves all is we are able to give. Praises, worship, thanksgiving, and accolade. Sabi po, kapag daw ang isang tahanan, look at this, tingnan niyo ang napakagandang pagtuturo. Sabi in Mark 2 verse 25, if a house is divided against itself, the house cannot stand. Hey! Kung ang ating tahanan ay hahatiin pa natin, anong kalakasan pa magkakaroon ito? Lagay natin na lang in terms of physical. Kung yung bahay ni Rejoice at ni Boss Rocky ay hahatiin, mula sa hagdan hanggang salas kay Rejoice, mula kainan hanggang CR ay kay Kuya Rocky, anong tibay nun? Tiba wala. So anong tibay ng iglesia kung merong pro Inday, merong pro Iska, merong pro Pedro, merong pro Kulas? Wala tayong tibay. But if like the ants, we shall be gathered as one, we can conquer more and more significantly. Amen? No? Sana po naiintindihan natin to at nakikita natin ang ating sarili. Isa pa pong katangian ng trabaho ng mga langgam. They work toward a common goal. Alam niyo po ba kung ano lang ang goal ng mga langgam? Ito ay to provide for the colony, lalo na ang kanilang queen ant. Yun lang ang purpose nila. Yun lang ang kanilang goal. Kanya sila ipon ng ipon, kanya sila kuha ng mabibigat na pagkain, kanya sila walang tigil na kumangkutkot ng kung ano paman. It is not for them alone. Ito ay inilalaan nila para sa buong colony, sa buong pamayanan ng mga langgam. Amen? At ang kanilang reyna. Alam niyo po, napaka mapalad ko. And I say it over and over. As the nanay ng church, wag na yung head pastor. I know that the concern of the people. Alam ko ang puso mula kay Pastora Ellen hanggang sa pinakamaliit na bata. And I will say it again. Over and over. Sa sipag po, hindi pa po ako kumain nung ako kumuha ng inumin ko. Hanggang kay Nathan, alam na po nila yun. Pag umupo si nanay, bibigyan ng inumin.
na kahit umubo ka lang, meron na pong kukuha ng inumin. There is a common goal. Merong isang layunin. Sila po, ang layunin nila ay ang langgam. Meron silang ipakain sa kanilang mga kapwa langgam at maalagaan nila ang kanilang inang langgam. Sabi ng unang Korinto, in chapter 10, verse 31, so whatever you eat, drink, or whatever you do, this is your goal, iRadio. This is your goal, Sifag. Do it for the glory of God. Amen? Ito yung goal natin. Ito yung layunin natin. Na if we work in the church, if we support iRadio, if we give something to those who are in need, if we are as generous as Mami Irene Manalo, it is not for our own credit. We are doing it for the glory of God. Amen? We do not look forward to, magiging bida ko. Magiging sikat ako. May pasalubong ako. Meron akong reward. No. Your only goal, kahit nga daw sa pagkain o pag-inom, is to give glory to our God. No? Kaya ikaw sa kusina ay taguhugas ka lang ng pinggan, kapantay din yun. Baka mas maganda pa yung puso nung naghuhugas ng pinggan sa isang naghahayag ng iba ang kanyang pananaw. Amen po ba? I pray that as we look at these little ants, makikita natin yung sarili natin. I'm here working for the glory of my King. Amen? Okay lang yun. Okay lang mapagod. Okay lang madiscredit. Okay lang mabash. Okay lang masabihang may mikropono sa baga. After all, ginagamit yung malakas na tinig na yon para sa kaluwalhatian ng Diyos. Amen? Amen. Ang ganda-ganda nga ng tinig mo, ayaw mo namang gamitin. Sayang. Di po ba? So, yun po ay isa sa kanilang katangian. Ang una nating pinag-aralan, ang kanilang paggawa po ay in partnership. No? Second, after seeing na sila ay in partnership, there is unity, there is oneness. The second thing I would like to raise doon sa trabaho ng langgam, the ants' work is productive. Mga kapatid, kanya nga po doon sa aking pamagat ay talaga pong tiningnan ko kung tatawid siya. Tiningnan ko po at hiningi ko sa Panginoon na hindi lamang siya catchy, na hindi lamang siya madaling tandaan, kundi ito po ay mag-aabot sa atin ng mensahe. Sabi po ng pamagat, hoy, gising, kilos din habang may time. No? The ants' work is productive. Sila po ang trabaho nila ay produktibo. Why? Una, they are all volunteer. Ayan. Napakasarap po itong issue na to. Sa sipag po, we all work, the people work in volunteerism. Kahit po sa STDC, maliban po sa mga key officials na mayroong regular na love gift. Sa aming church, ang nanay po ay may love gift. But yung mga leaders po ng mga ministries, wala po yan. Volunteer lang yan. Wala po yan ini-expect na pagdating ng last Sunday meron. Wala po yan na inaasahan na pagdating ng December meron. That ants, ang mga langgam po, they work in volunteers. Walang guide. Wala po yan tagapanguna. They only have the mother ant, the queen ant. Pero kung makita nyo po, hindi sila naghihintayan. Hindi na po hinihintay. Uy, may kalat, damputin mo. Hindi, wag ako. Meron talagang taga-damput niyan. Hindi, dinadamput na yan. Voluntarily. Diba? Pag kami pwedeng ligpitin na natin. And I'm speaking not only in the premises of a church, kahit po sa bahay, no? Di porket si nanay ang tagalaba, wala ka namang ginagawa, nakatihaya ka lang, bawal sa'yo maglaba, kasi hindi mo yung trabaho.
Can't you volunteer na maglaba? Kahinaan po ba kung ang isang lalaki ay makitang namamalengke, nagluluto, naglalaba kung kinakailangan? We volunteer ourselves, no? Sabi ng unang Korinto, in James 2:17, sabi po, in the same way, faith by itself, if not accompanied by action, is dead. Alam nating lahat ito. Someone will say, you have faith, I have deeds. Sabi, show me your faith without deeds, and I will show you my faith by my deeds. Malinaw. Walang halaga, walang silbi ang pananampalataya kung walang pagkilos. We are here in the church. Opo, kasi by faith, andito ako sa church, sumasamba, and yet you're doing nothing. Alam niyo po ba, yung term na sluggard, balikan ninyo yung teksto natin, twice na ginamit ng Panginoon. Ang kausap niya, tayo. You sluggard, you lazy, you're good for nothing. You are helpless, you are of no help. Wala kang pakialam. That is how a sluggard is described. Masakit. Natawagin ako ng Diyos na sluggard. Tamad, walang pakinabang, walang pakialam, walang naiaambag. Tapos magmamalaki ko na meron akong pananampalataya. Kanya ano ang sabi rito sa James? Pakita mo sa akin ang pananampalataya mo na walang paggawa at ipakikita ko sa iyo ang aking pananampalataya sa pamamagitan ng aking paggawa. Amen. In a group, in an organization, di natin kailangan sabihan. We do not need to be told, hoy, linisin mo to. O nakikita mo na pag umikot yung ventilador ng church, agyo na ang nasa mukha mo. Eh, wala naman sinasabi si nanay. Diba? We had to volunteer. We had to step in regardless ng merong nakatingin o merong kumikilala. Because after all, we are doing it for the Lord. Amen? Sabi po, bakit productive? Bakit mabunga ang pagkilos ng mga langgam? The labor of the ants ay ayon sa kanyang kakayahan. Alam niyo po ba ang mga langgam ay may kanya-kanyang toka? Mayroon silang, kung tawagin, ay honeypot. Ang sarap i-research, ang sarap aralin. Ang trabaho nitong honeypot ant ay kumain siya ng nektar. Magpapakabundad siya ng nektar, magpapakabusog siya. At kapag busog na siya, uuwi siya at ipakakain niya yung nektar na naipon niya sa lahat ng kasama niyang langgam. Yun ang kanyang trabaho, manguha ng nektar at pag-uwi ay ibigay iyon sa kanyang kapwa. Sa kanilang rangko, meron silang pagkakahanay-hanay. Yung malalakas, yung the large ants, sila po yung mga soldiers. Siguro nakita niyo yung mga hantik. Yun yung masasakit kumagat, di po ba? Malalaki yun. Sila yung mga sundalo. Sila yung mga protector. Sila yung mga talagang nasa digmaan ng mga langgam, kumbaga. Then yung medium, yung medyo maliit lang, they are the laborers. Kung inyo pong mapapansin, ito yung mga langgam na naghahakot. Nakita nyo na yon? Pag merong isang langgam nakapunot ng mumo, isang hilera yon, di ba? Why? Kasi hindi kaya nung isa. Bakit niya kinuha? Kanya nga nasa likod niya yung iba para pag napagod na siya, meron pang isang magbubuhat nun. You get the point? Merong in waiting for the job. At yung maliliit, yung mga small, sila po yung nag-aalaga ng mga baby na langgam. O kung siguro, kumbaga sa church, may mga youth, no? Meron yung mga tatayan, at meron yung mga nasa praise and worship. The praise and worship are the marines of the church. I know you are aware of that. Nasa digmaang spiritual, ang mga umaawit ng papuri at pagsamba, sila po ang unang isinusugo. Remember, bago ng pagkilo sa Jericho, kailangan nila mag-worship. Remember, bago nila natawid ang ilog ng Jordan, they were in worship. That's how magnanimous is the task of the worship, no? So sila yung mga protector.
So yung mga kabataan, sila'y nag-aalaga. Mapalad ang iglesia ng sipag. Meron kaming Ate Annalyn, meron kaming mga nanay, meron kaming Ate Grace, Ate Elaine, Ate Mel na nag-aalaga ng maliliit naming Nathan, sila Yana during service. Di po ba? Ganun din po tayo. Hindi po uso yung anak mo, alagaan mo. Sa kultura po ng langgam, ang anak mo aalagaan para makapagtrabaho, lumago ang gawain. Amen? Nakakamangha po ang kanilang paghilos. Huwag niyo pong isipin na dahil nag-aalaga ka lang ng bata sa itaas, walang silbi sa harap ng Diyos ang iyong ginagawa. No. Each job in the church is important. You are important to the work of God and to the work of the church. No? Let us be inspired. Na bawat isa sa atin may kanya-kanyang kaloob ang banal na spirito. We all have gifts. Gamitin natin. No? Kung nay, wala po akong kaya, hindi totoo. Wala. Meron. Meron ka. Hanapin mo lang. And ask the Lord to show you ano yung pwede mong gawin, ano yung pwede mong maiambag. To be a part of the colony of the ant is to be a part of a church. Ang maliliit na langgam na to ay hindi kayang gumawa ng katedral ng malapalasyong simbahan. Pero kaya nilang magawa ng anthill. Alam niyo po yung anthill, yung kanilang bahay, yung maliliit na umbok sa lupa. Kaya nila yun. Sa liit nila na yun, kaya nilang gumawa nun. Dahil sila po ay dinisenyo para kumilos. Ang hinihingi lang naman ng Diyos sa atin ay gamitin ang ating talino. Remember Matthew 25, the parable of the talents? Gamitin natin ang ating kakayahan. Let me share to you this quote. The greatest ability is availability. Ulitin ko po. Take it from your nanay. The greatest ability is availability. Kahit ang galing-galing mong umawit, tumugtog, mangaral, humayo, kung lagi ka namang hindi available, wala pong silbi ang iyong kakayahan. Amen. If you are available, then you have the greatest ability. Kasi available ka. Yung lagi kang pwede, meron tayong prayer meeting. Sige po, punta po ako. Meron po tayong darating na bisita. Sige po, maaga ko. Sarap. The workload na gumagaan. Yung inspirasyon sumasabog. We are inspired because we are together. Alam niyo po, kapag ka po nakakarinig na tayo ng, ay gustong-gusto kong sumama kaya lang di ako available. Hindi ko alam kung ano ang gusto kong paniwalaan dun. Yung gustong sumama o yung hindi available. Bugbog naman na to eh. Pag gusto, may paraan. Pag ayaw, may dahilan. Ayun na yun. Yun na yun. So alam ko po naiintindihan ninyo ako. Naiintindihan nyo ako. No, hindi ko naintindihan, ayaw mo lang intindihin. No? Pero kung gusto mong intindihin, may paraan pa rin. No? Ulitin ko po, ang mga maliliit na langgam na ito ay laging nakahandang maglingkod. Ang karamihan po sa kanila ay mga babae. No? Yung po bang mga church ninyo, ano ang lamang? Lalaki o babae? Babae din, ano, ate, I can read the lips of Ate Rejoice. Sa amin po, babae din eh. And sa langgam, babae rin. Kanya ang kanilang reyna, siyempre di babae, alangan man bakla. Diba? Hindi naman sila inang bakla, inang reyna, no? So, pero ang sinasabi po rito, it's take away the women, sabi nila, and we will be in deep trouble. Pero salamat po.
not the women who make up the church. It's the presence of God that activates the church. Amen? We need to step up. We need to reach out sa mga kalalakihan. Ang lungkot naman ni Papshi, kung laging si Papshi lang. Pag may kapalit si Mamshi, babae pa rin. Siguro one time, si Pastor Kiko ang nag-host dyan. Amen? No? Yun! At ang minanager ko pa yung aming pastor. No? Kahit sa church, no? Iilan ang lalaki. Sa amin po, mabibilang mo sa 10 mga daliri, kamay at paa ang mga kalalakihan. Yung iba po sa amin, kilos lalaki lang. Yung iba naman, tulad ko, pag kumanta, boses lalaki lang. No? Pero let us inspire to reach out sa mga kalalakihan na sana makita rin na ang colony ng langgam ay marami na rin kalalakihan. Another one, doon sa productivity ng mga langgam, ang mga langgam po ay nagtutuloy-tuloy sa pagkilos. Watch this. Subukan ninyong merong isang hilera ng langgam at inyong pinigil. Tinapakan nyo kunyari yun. Tinapakan nyo. At naiwan lang doon yung mumo o yung pagkain na gusto nilang bitbitin. Maraming nadap na matay. Marami kang nadisgrasya kasi tinapakan mo siya. Bumilang ka lang ng segundo. Merong isang panibagong linya ng langgam na magtutuloy ng gawain na yun. Amen. You see the wisdom. Nakita nyo po yung kanilang ipinahahayag sa atin. Sa gawain sa Panginoon, ito ay tuloy-tuloy, mag-brown out, maglindol, maghihintay ako, itutuloy natin to. Hindi ka matatakot, hindi ka madidesperado. Oo, na-stress si Papshi. Kanya nang hihingi na ng panalangin si Mamshi. That's how gano'n niya kamahal si Papshi, no? Ang mga langgam, walang promotion, walang sahod. Walang tumatapik sa likod. Kasi ang hirap hanapin ng likod ng balikat ng langgam, no? At sabihin, good work, good job. Tayo rin, sa paglilingkod natin sa Panginoon, ay wag na nating hintayin na may magsabing very good. Wag na nating expect na may magbigay ng citation. Wag na natin maghintayin na nabigyan ka ng special mention. Ang mga langgam, hindi sila nagagalit, hindi sila nag-strike, hindi sila tumitigil. Kahit matisod sila, hindi sila humihinto. Bumabalik at bumabalik sila. Minsan tayo sa church, pag hindi ka lang medyo nabati, sa iRadio, pag di ka lang nabunot, palang nagagayit ka na. Ayawan na, di na nga taya. Hindi nga akong nabunot, lagi na lang si pastorang nabubunot. O, diba? That's not how we work. That's not how we should work. Sabi ng Galatians in chapter 6, verse 9, let us not become weary in doing good. For at the proper time, we will reap a harvest if we will not give up. Huwag daw tayong masawa. Huwag tayong tumikil sa paggawa ng mabuti. Huwag nating asukuan ang mga paglilingkod natin. Sa pastor naman ligpit na ako ng ligpit, kalat ng kalat. Hindi na nga nag-thank you, nagkalat pa rin. Okay lang yun. Huwag kang tumikil. In time, hindi ka man mapansin ni pastor, ang Lord lagi kang napapansin. Huwag kang magtampo kung sa palagay mo ay hindi ka na favorite. Hindi na ako favorite. Iba na ang favorite. Hindi. Sa mata ng Diyos, pantay-pantay tayong lahat. It's how you work. It's not what you work on. Ito po ay mensahe sa akin ng Panginoon noong Sabado. Bigla ako natahimik. Ang feeling ko, I shared it to the church. Ang feeling ko, wala akong silbi. Bigla akong dumaan doon sa kaisipan na yun. And suddenly, nanahimik ako. Sabi nga ni Pastora Ellen, huy, anong nangyayari sa'yo, Nay? Because I was talking to the Lord. And the Lord gave me an answer. And I'm sharing it with you. It is not what you do. It is how you do it. No po?
Hindi kung ano yung ginagawa mo. Hindi kung ano yung partisipasyon mo. Kung hindi kung papaano mo ginagawa ang ginagawa mo. Pwedeng wala kang panahon to be involved in the ministry. Pwedeng wala kang kakayahan to be in the pulpit to sing or to preach. Pwedeng wala ka na ring time para makitulong magligpit ng kinainan. But in the very provision na ibinibigay sa iyo ng Diyos, na sinishare mo, you have your share. Hindi lahat ay manggagawa sa pulpito. May manggagawa sa kusina. May manggagawa sa lansangan. May manggagawa na humahayo. At may manggagawa na ang kanilang puso ay ibahagi ang kanilang pagpapala sa iglesia at sa iba pa nilang kapatiran. It is one and the same. Pareho din po yun. Huwag tayong magsawa. Huwag nating huwag nating tigilan. Let's keep on doing it. Sabi nga ng pangako in Galatians 6:9, if you will not stop, if you will not give up, in proper time, you will reap a harvest. Wow! Na kung hindi ka titigil, meron ka pa ring mapapala. Meron ka pa ring makukuha. Let us not stop. Alam niyo po ba, na kapag sinira ninyo ang isang bahay ng langgam, if you destroy an anthill, immediately, the ants will start rebuilding it. Hindi sila titigil, hindi sila ayawan na, ayawan na, sinira na yung bahay natin. Hindi na ako gagawa. Hindi. Pag sinira mo ang kanilang anthill, pagtalikod mo, gumagawa na rin sila. Ganon din sana tayo sa organisasyon, sa tahanan, sa iglesia. Huwag nating panghinawaan ang paggawa. Meron ako magandang kwento. Naalala ko na naman si Mang Ambo, si Brother Sammy. Itong kwentong ito ay tingnan natin kung ano ang kinalaman niya sa pagtatrabaho. Sabi po sa kwento, merong isang matandang magsasaka na old farmer. Siya po ay nakaupo sa gilid ng kanyang bukid. At maya-maya ay meron dumaan na isang turista. Sabi nung turista sa kanya, "Oh, kumusta? How are things going?" Sabi nung turista sa kanya. At sumagot siya, "I'm fine, just fine. Meron akong ilang puno na kailangan kong putulin, pero may dumaan na cyclone." Alam niyo po ba sa Amerika uso yung cyclone, yung malalaking parang whirlwind of wind na parang bagyo siya. Sabi niya, pero may dumaan na isang cyclone at naputol na yung mga kahoy na dapat kong putulin. At it saved me trouble. Wow, that's amazing, sabi nung turista. At oo, yes, it's amazing indeed. Alam mo ba, pagkatapos nun, kumidlat, nasunog yung tambak ng mga puno na yon na dapat ako ang magsusunog. Dahil dun sa kidlat na yon, nasunog yon. Manghang-mangha na naman ang turista. Sabi, wow, wonderful. Tapos sabi tinanong niya uli, nung turista yung farmer, sabi niya, ngayon, and now, what are you doing? Sabi nung farmer, kamot siya ng ulo. Sabay dumura siya sa lupa. He's back on the ground. "Oh, well, nothing. I'm just waiting for an earthquake to come along and shake my trust." Naghihintay na lang siya ng lindol para bumuka at kainin yung kanyang idunura. Minsan ganyan tayo. Naghihintay lang tayo. Sabi nga ng pamagat, gising! Gising! Marami pa rin sa atin ang naniniwala kay Juan Tamad. Sa iglesia, ano ang dahilan bakit mabagal ang pag-unlad? Mayroon yung indifference. Yung, we call it apathy. Wala kang pakialam. Nagkakagulo na sila, wala kang pakialam. You are adding burden. Hindi ka na nakakatulong, nakakabigat ka pa.
Yung iba naman, um, are just simply don't care. Wala silang pakialam. O di, sira pala yung bubong di hayaan mo siyang sira. Total, pwede pa naman. Yun ang masakit na term. Pwede pa. No? I admire our Pastor Kiko. Pwede pa yung aming sound system. Pero para sa kanyang pandinig na talaga napakasela niya pagdating sa sounds, it needs a new set ng gamit. Kanya, he came to an idea na magtulong-tulong para ito ay makabili ng bago. Kung wala siyang pakialam, ano ba? Total, tutugtog siya, maririnig naman. Total, okay na yung tono. Total, okay na yung mic kahit ngongo. Pero kapag ang ugali po natin ay pwede na, we're getting nowhere. We're just simply passing it off. Many who do not work, listen to this. Many who do not work, criticize those who do. Sakit, no? Karamihan sa mga hindi naggagawa o kumikilos ang namimintas at pumupuna lang sa mga may ginagawa. Hindi na yan gumagawa. Pag nakita pa yung ginagawa, pangit naman ang ginawa mo. Hindi naman nagluto, nakikain lang, wala naman lasa yung niluto mo. Hindi naman nag-ambag, nakipanood lang sa ambagan, di naman ninyo kayang ma-erase ang paan. Di ba? Ang sakit-sakit. Hoy, gising! Kilos din pag may time. Amen? Marami sa atin ay shirkers. Yung sumisigaw lang. You shriek only. Hindi si Shrek. Shriekers and not workers. Maraming tagamando lang. Gandito pa yan pag namewang. Kunin mo to. Ligpit mo to. Alisin mo to. Doon ka. Pero walang ginagawa. No? Marami. Ang may dugong German. Ang apelido, Poreman. Dalawa lang yung aangatin na kahoy. Isa lang yung mag-aangat, dalawa yung Poreman. Hindi na alam nung mag-aangat saan dadalhin. Sabi nung isa dito, sabi nung isa dito. No? Aba, kung inangat mo na yon, hindi na kailangan pa ng isang kikilos. Again, I would like to share to you. Sabi po ng Hebrews 6 verse 12. We do not want you to become lazy. Hebrews to. Hindi sinaaling closer to. Hindi ang nanay ng sipag to. We do not want you to become lazy or imitate those who through faith, but to imitate those who through faith and patience acquired what has been promised. Ano ba ang promise? Ano ba ang promise sa mga nagtatrabaho sa ubasan, sa tahanan? No labor for the Lord shall be in vain. Wala kang gagawin na para sa Panginoon ang mawawalan ng halaga. Nakalista yan sa Panginoon. He sees it, He knows it, and He is ready to reward it. No? Minsan tayo po magaling tayo dun sa nakikisakay lang. O kwentong langgam uli. Overtime na ako pa. Overtime na po ako. Okay lang. Kwentong langgam uli. Sa nakikisakay. Sa araw ay merong isang langgam na nakita na dinadrag niya ang isang patay na grasshopper. Yung tipaklong. Siyempre, ang laki nun. Ilan ang sukat ng tipaklong kung ihahambing mo sa langgam. Pero pinipilit niya itong buhatin. Pinipilit niya itong maiuwi para makain ng mga kasama niyang langgam na nandoon sa kanilang colony. At nang silipin, sa mas tinitigan pang maigi, itong pobreng langgam na hirap na binubuhat, kinakaladkad ang patay na grasshopper. Alam niyo kung ano nakita? Meron pang 2 langgam na nakaangkas doon sa likod ng langgam na naghihirap. Nakisakay. Makikiangkin ng karangalan. Minsan ganyan tayo. We want to be credited for the labors ng iba. Bakit yun?
kung ang isang naglilingkod ay tunay na hindi niya iniintindi kung siya'y parangalan o hindi, okay lang. Pero sa palagay ninyo, sa harapan ng Diyos, alam niya kung sino ang totoong naghirap at kung sino lang ang nakikisakay at the expense of that fellow servant. Minsan, in a church, in the workload, 10% are working. 90% ay nakikisakay lang. I remember nung inayos nung parating ang iRadio, tatarantay mga kananayan to decorate, paano gagawin. Nung makitang naikabit na, sabi ng congregation, wow, ang galing, ang ganda. Gusto kong tumayo at mamewak. Bakit? May hirap ka ba dyan? No, joke lang yan. No? Pero ang sarap sana. Yun nga yung sabi namin the last time we met regarding yung pangangailangan namin mag-raise ng fund para sa aming sound system. Ang sarap ng pakiramdam na kahit 500 lang, meron kang share doon sa pambili ng sound system. Why? Meron kang bahagi at tiyak na meron kang malasakit doon dahil there is a part of you that has become a part of what has been bought. Kung wala kang partisipasyon doon, kaya masira yun, wala kang pakialam. I'm speaking to my children in Sifag. I know that life is hard. Hindi madali ang pera. But we have a great provider. Alam niya ang gagawin niya. We only have to trust and step on our faith. Hindi pwedeng faith lang. Faith with faith, walang work, no? Kilos-kilos din, sabi nga ng ating pamagat. The ants' work is persistent. Tayo, pag hindi naging matagumpay ang paghayo, ayaw na. Tinabla ako dun sa bahay nila Rejoice, hindi na ako babalik, ayaw na. O humayo tayo sa mga kabataan. Pinirapan ako ayaw na. But the ants, hindi. Sila po, ang motto nila, baka daw, baka lang naman, ay ang Philippians 3:13. Ano ito? Gasgas, ginamit sa simbahan at patuloy na tinatayuan. Sabi po ng mensahe ng Philippians, brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it. But one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead. So ang focus ni Paul is to keep on going, to focus on what is ahead. Na kung hindi ko man nakuha ang kapatiran na to, hindi ko man naibalik sa pamamagitan ng pagdalaw, pananalangin, pangungumusta, hindi ako titigil. I will be persistent. Pwedeng ayaw niya, but I will not stop praying. And I will keep on looking sa pwede ko pang maapot. One failure doesn't define you as a pastor, as a leader. One failure doesn't put you at the back of the list of the Lord. It's not how you failed, but it is how you start again after failing. Let's not give up, no? So tayo po ay manatili lamang tayong nagsusumikap. Ang mga langgam, hindi mo yan pwedeng pigilin pag may nakitang asukal. No matter what you do, you cannot stop them. Kahit may panganib. Kahit natapakan na ang mga naunang langgam, still they will form another group at patuloy nila itong gagamitin. And this group of young creatures, they have a goal, di ba? Meron silang goal yung para sa kanilang colony at sa kanilang inang reyna. What triggers? Ano ang nagtitrigger para magpatuloy ang mga langgam sa pagkilos? Hunger. Kung lalaliman mo ang pag-aaral, bakit gusto nilang i-provide? Bakit kailangan silang mag-ipon? Bakit ano ang the power behind why they keep on doing what they do? It's hunger. They are being motivated by hunger. Ikaw at ako. The very motivation why we will keep on serving the Lord, why we will keep on doing what is needed for the glory of God,
is the power of the Holy Spirit. It is the power within us. Hindi yung pananaw mo nakikilalanin ka. It's not even your talent, your ability, but it's the power inside us. We are moving under the power of the Holy Spirit. You know that. Sabi ng Romans 6:31, what then shall we say in response to this thing? If God is for us, who can be against us? Amen? So let's just keep on moving. Let's just keep on doing the things that we had to do. The work of the ant ay napakasarap na napaalala sa atin. And I will end with the next one, the wisdom. Ano ang napulot natin sa mga kwentong langgam na to? Let us look at this one. The little ants, they make provisions for this life. Nagtatrabaho sila para sa buhay na ito. Alam natin na tayo lamang ang nilikha ng Diyos sa kanyang wangis. We had the body, the soul, and the spirit. Ang langgam, wala yan. Meron lamang sila ng body. So they live for the day. They live for today. Minsan tayo, we only live for today. No? Para bang okay na tayo sa buhay na to. Na total, pag namatay ako, patay na lang. But that is not the truth, you know that. And this is the lesson that this ants is telling us. Sila, they make provisions for this life. They are organized with food and shelter. Nakapagtayo sila ng modern city. May mga streets, meron lahat. Tingnan niyo tayo. Tayo, ano ang meron tayo? Minsan sabi natin, may hanap buhay ako, maayos ang pamilya ko, may pinag-aralan ako. But unless you walk with Jesus, you're nothing. Unless you are inspired and empowered by the Holy Spirit in whatever you do, it's nothing. The ants, they save food for the future. They store foods para sa mga susunod na araw. Alam niyo po ba kung bakit ang grasshopper, ano ba sa Tagalog yung tikbalang? Tikbalang, ano ba tawag doon? Tipaklong. No. Alam niyo po ba ang mga tipaklong? Yan ang mga lahing tamad. Yan hindi naghahanda sa kinabukasan. Kaya pagdating ng winter, patay lahat sila. Wala silang nakaipon na pagkain. Pagdating ng winter, hindi na sila pwede. Wala silang preparasyon for the future. Unlike itong mga langgam na pinaghandaan nila, yung kakainin nila ngayon at nagtatabi sila para sa bukas. Tayo rin. Are we preparing for our future? We all know that this is not forever. We all know your work is not forever. Your husband is not forever. Your children is not forever. We are not langgam na pwede nating iimbak ang gagamitin natin sa future. Ang langgam pag namatay ngayon, yumaong langgam na. Tayo pag namatay tayo ngayon, meron pa tayong destinasyon. Kapag handa ka na ba doon? Have you prepared for that? Have you saved for that? Radio lovers, Sifag, the day is near. We all have the signs. We need preparation. We do not live for just today. We had to live as though this is the last day and we are ready and preparing for the coming of God. I would like to end this sharing. And thank you for your time. Thank you for listening. Ang prayer ng heart ko, nakuha natin ang mensahe ng langgam sa buhay natin. Hayaan niyo pong tapusin ko ang bahaging ito, ang sharing na ito, mula po sa liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma. In Romans 13:11-14, I will read it to all of you. And do this, understanding the present time. The hour has already come forth. Wake up from your slumber, because our salvation
is nearer now than when we first believed. The night is nearly over. The day is almost here. So let us put aside the deeds of darkness and put on the armor of light. Let us behave decently and in daytime, as if it is in daytime, not in carousing and drunkenness, not in sexual immorality and despair, not in dissension and jealousy. Rather, clothe yourselves with the Lord Jesus Christ and do not think about how to gratify the desires of the flesh. Maraming salamat po. Papuri sa Panginoon sa kanya ang kaluwalhatian. Salamat po sa inyong pakikinig. Praise God. Alright, thank you, Mami Plosser. At talagang magandang illustration yung mga langgam sa buhay ng nating mga tao, no, sa ating mga Kristiyano. Na, kaya ang iRadio nangangailangan ng langgam, ng mga manggagawa. Kahit ang church, kailangan natin ng manggagawa. Meron kanya tayong mga gift sa bawat manggagawa. Ang sabi nga sa Romans 12 verse 6 to 8, we have different gifts according to the grace given to each of us. If your gift is prophesying, or then prophesy in accordance with your faith. If it's serving, then serve. If it's teaching, then teach. If it's to encourage, then give encouragement. If it's giving, then give generously. If it's to lead, do it diligently. If it's to show mercy, do it cheerfully. So lahat tayo ay meron kanya-kanyang mga gift. Kung meron kang talent sa pagkanta, talent sa mga arts, electronics, computers, yan, kailangan ng church natin yan. Kung meron tayong mga ganitong klaseng ay magagamit natin yan para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Kaya huwag tayong tutulog-tulog, gising at kilos-kilos pag may time, di ba? Amen. Amen. Ayan, kaya maraming salamat, Pastora Plosser. At I'm sure, You're welcome po. yung kung napapanood niyo habang nagsasalita kayo, may lumalabas na mga langgam doon sa screen. Yeah. Opo. Kita ko. Napapanood niyo ba Di yun? Ang ganda po, ang galing. Ayan, yun ang ating bagong feature na ating iRadio. Meron tayong mga equipment na pinalalabas natin yung kung ano yung mga sinasabi ninyo para sa ganun mas naintindihan ng ating mga manonood kung gaano ang mga langgam na ito. Kaya nga binanggit ng Panginoon ng langgam dahil hindi sila sumusweldo. Sabi niya, di ba? Wala silang nakukuha reward. Hindi nagrereklamo yung mga yan. Ay, bakit sa church ang dami nagrereklamo, no? Oo. Bato-bato sa langit. Ang tamaan sa pool. Hindi lang nagrereklamo, marami pang sinasabi. Pero mga langgam, yung isa lang ang motivation nila. Maghanap ng makakain bago dumating ang tag-ulan. Yun ang isip ng mga langgam. Sana ganon din tayo mga tao na ang isip natin ay makarating sa kaharian ng ating Panginoon. Yun. Sana ganon tayo. I wish, I pray na ang bawat isa sa atin na gagawin ng lahat buwis buhay para makarating tayo sa kaharian ng ating Panginoon. Sana, I wish, sana. I'm just imagining. I know, imposible. Kasi sabi nga sa Biblia, isang dakot lang ang masasagip sa dami ng tao sa mundo. Isang dakot lang daw. I wish mas marami pa sana. Kaya sana maging langgam din tayo katulad ng naikwento ni Mami Plosser ngayon. Okay. Thank you, Mami Plosser. Pag-pray po natin si Karin at saka sino ba bang may prayer request dyan? Yung work namin. Yung mag-asawang pong Horpila. Kami ng work. Yan, prayer request nila yung Yung work na hindi magkakaroon ng conflict sa mga ministry namin sa church. Amen. Good yan. Opo, just to encourage you, Ate Rejoice,
Si Pastor Kiko, marami siyang pinalagpas na pagkakataon because yun nga yung ayaw niya yung maapektuhan. To the point ng awalan siya ng trabaho. But God in His goodness, in His grace and mercy, isang kamanghamanghang pagkilos ng Diyos at ibinigay sa kanya ang trabaho na kung saan malaya siyang nakakapaglingkod. May bonus pa. Napakaganda ng trabaho niya. Merong room to progress, merong room to make ipon, no? So, sabi nga, nothing is there anything too hard for the Lord? Wala. Sige po, tara pray tayo. Alam ko pong meron kayong mga panalangin sa inyong puso. Maaring wala lang yung request. Ano daw po, pray nyo daw po si Pastora Marivic kasi siya po yung mag-i-speak next week. Okay. Sige po. Yeah. Pray nyo daw po. Tulad po ng lagi kong sinasabi, sa lahat ng ating sitwasyon, karamdaman ng ni Ma'am Shi, speakership ni Pastora Marivic, karamdaman ni Kuya John Figueroa, hanap buhay ni Kuya Rocky at ni Ate Rejoice, ang patuloy na pag-unlad ng iRadio at maging personal natin. We just do not say it, but we expect na yung makapangyarihang pagkilos ng Diyos sa ating mga buhay. Sa sitwasyon natin, sa karamdaman ni Ma'am Shi, sa karamdaman ni Kuya Jun, let us expect na hindi ito alatsamba. Faith is saying what is unseen. Let your faith show you that you are healed, that you are working according to God's standards, na ikaw ay mananatili sa kanyang paglilingkod as you make for your family, as you make earnings for your family. It has only to be honest. Honesty lang talaga. Truthfulness sa Panginoon. Join me. Let's pray. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Oh, how we worship you, Lord. How we glorify you, oh God, in our lives. And even as we are gathered now in prayer, Panginoon, we firmly believe in you. We know you are an all-knowing God. Yes. Di man namin banggitin, Lord, alam mo ang puso at isip ng bawat isa sa amin na naririto ngayon, O Diyos. Alam mo yung aming pangangailangan. Alam mo yung aming mga karamdaman. Alam mo yung aming mga pangamba. Alam mo yung aming mga takot, Panginoon. Yes, Lord. At lahat ng ito ay isinusuko namin sa iyo, Panginoon. Amin pong inaasahan ang makapangyarihan mong pagkilos sa aming mamshi. Alam namin, alam mo yung puso niya. Alam namin, inihanda mo ang pinakamainam para sa kanya. Maging sa hanap buhay po ng mag-asawang Horfilia. You are the provider. Yes, Lord, hindi mo sila dadalhin sa isang katayuan na makokompromiso ang kanilang paglilingkod at pananampalataya. You make way. Even in the desert, you make way for us, Lord. That we hold on to, Lord. Buhay po ng iglesia, ng sifag, we entrust everything sa iyo, Lord. Just unite us. Keep us. Doon lang kami sa paanan ng krus. That is where we belong. That you alone is being lifted and exalted. Sa kay Pastora Marivic, Lord, let your anointing be upon her. Muling makita ang pagkilos ng banal mong spirito sa kanyang paghahayag. At hindi lamang siya ang maghahanda, kundi kaming lahat na makikinig, Panginoon, kami po ay iyong ihanda. Ang aming mga pangunawa at ang aming kahandaan na hakbangan ang mensaheng iyong ibababa. Yes. Muli, Panginoon, tinataas namin sa iyo ang aming Kuya Jun Figueroa. Your will be done. Your will be done. Yes. Panginoon, as we end this short gathering for today, amin pong inihahabilin ang payapang pagtulog ng bansang Amerika, kasama ang aming Papshi at Mamshi, ang patuloy po na pagkilos mo sa bansang Pilipinas, nasa kalagitnaan pa lamang ng araw para sa amin, ngunit ang iyong pagkilos ay amin ang mararanasan. O Diyos, tanggapin mo po
ang aming pagpupuri, ang aming pagpaparangal. Hayaan mong ang liwanag na nanggagaling sa iyo, ang liwanag na sumaaming mga muka, ang liwanag na nataglay ng iyong salita ang tumanglaw sa aming dadaanan. Sa iyo ang kapurihan at kalwalhatian sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you, iRadio. Thank you. Thank you po, Mami Plosser. Thank you po, Ma'am. You're welcome. Thank you po, Mami. God bless po. See you next week. God bless po. Yes po, see you. Alright, bye-bye. Pastor Plosser Cordero, maraming salamat sa iyong naibahagi ngayong gabi. Yung bang, ano ito? Yung, hoy, gising. Hoy, gising. Gising. Kilos pag may time na. Diba? Oh, ba? Yeah. Alam mo yung nabanggit mo kanina, yung tungkol doon sa trabahong hindi maabala ang iyong ministry. Alam mo, bibigyan kita ng, ako na-share ko na rito sa iRadio yan. Yeah. Na madalas yan. Merong trabahong offer sa akin, ang laki talaga. Pero, pinaalpas ko. Hindi importante sa akin. Importante yung ministry pinapagawa sa akin. Talagang parang si Pastor Kiko, ganun din ang kanyang istorya. Yung trabahong hindi easy pa sa kanya at saka may bonus pa. Imagine mo yan. Yun. Di ba? Yun. So, correct. yung wag tayong, I know, we need money. Kailangan natin ng pera. Kailangan natin pambayad ng mga upa, ng bills natin, yung pambili ng kuryente, tubig. Yeah, kailangan natin yan. Totoo yan, kahit sino kailangan. Pero ang Panginoon natin mayaman. Hindi tayo pabayaan yan. Magtiwala lang tayo. Trust in the Lord. Kasi may pinapagawa siya sa atin eh. Gawin mo yung pinagagawa niya, siya ang bahalang magko-cover ng lahat. Ano? Ito ay para sa lahat. Hindi ito para kay Rejoice. I'm just giving you, na ini-inspire ko lang kayo dahil nangyari sa akin, nangyari kay Pastor Kiko at marami pa dyan makapag-share na inuna ang gawain para sa Panginoon at hindi sila pinabayaan. Trust me. Yeah. Gaya ng mga langgam, sumusunod doon sa kanilang queen ant. O lahat sila kumakain ng, hindi sila nagugutom lahat. Well, maraming salamat sa inyo and please click like and subscribe po ang iRadio sa YouTube channel. Suportahan po natin ang iRadio India by Pastor Abhishek. At siyempre, ang ating mga kasamahan dito sa social media, andyan po ang Covinas for Christ by Brother Tuts and Sister Oy Sarcos. At siyempre, kasama din natin ang SMG Manila, Special SMG Moments. Philippines. Yes, SMG Philippines at Special Moments with God. At soon to be, iRadio Manila, Antabayanan po niya. Malapit na yan. Susunod na. So pray for it. Pag-pray natin yan na magwo-workout yan. Kaya nga, doon nakasalala yung schedule mo kapag ka may work ka na. Doon natin pagbabasihan natin kung ano yung mangyari doon sa iRadio Manila. No? Otherwise, mapupunta tayo sa Korea ngayon o sa Japan. Hindi, kasi meron na ako mga contact sa sa Korea at saka sa Japan eh. Kaya sa isang church doon sila. Ganun, gagawin natin ating ministry sa Asia muna. Bago tayo magpunta sa mas malayo. Bueno, tayo magpapaalam. Tayo magpapaalam na hanggang bukas pumuli. Sino ba na tayo bukas? Bukas? Si Pastor James, di ba? O nga pala, no? Pastor James. Kalimutan ko na. Thank you so much and God bless po sa inyo. Happy lunch. Ako po si Ramon Pascua and si Ma'am Sa ngalan ni Ma'am Chica rin Pascua, ako po si Rejoice Arpilia. Ingat po kayo. Bye-bye. Keep safe all. God bless. Enjoy your lunch. Bye-bye. Ang kalawakan, hindi ko maunawa.
po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino.